Hello Aries. Welcome sa aking channel. Excuse me. So, pasensya na po sa matagal na hindi pag-upload, no? Inayos ko pa kasi yung sarili ko, yung time management, effort, spirituality, emotional, mental health, no? Basta ganun. Pero ito, bumabalik ako ng buo, present, no? At upang makapaghatid ng mga mensahe or gabay para sa inyo. So, ang reading na ito is for full moon in Scorpio, no? Full moon ay Scorpio is in the 8th house, no? House of dark, shadow, dark secrets, no? Ganon, no? So, alamin natin kung ano yung may closure ba, may clarity, or yung kailangan maging malinaw sa'yo, or ano ba yung paparating para sa'yo ngayong full moon. Now, this is also a timeless reading na kung kailan mo panood tong video na ito is maaring dun pa makaresonate sa'yo. This is also a general collective reading. Iba-iba yung message ng cards. So, maaring hindi makaresonate sa'yo, piliin mo lang yung mga makakaresonate sa'yo. Isang tabi yung mga hindi makakaresonate sa'yo. So, 7 of Wands, no? Okay. Aries, alisin mo dito yung, yung parang masyado mong pinoproteksyonan yung iyong paniniwala, no? Okay, no? Or masyado mo ditong pinoproteksyonan yung iyong paniniwala, ha? Not exactly alisin, no? Pero magkaroon ka ng balanse doon sa paniniwala mo, no? Malamang dito is may kompetensya, may clashing of ego. Pwedeng may nagsasabi sa'yo na, ay, mali, or may mali doon sa pananaw mo sa buhay, no, na parang feeling nila tama sila, ikaw mali or tama ka, pwedeng mali sila, pwedeng ganon, no, dinedepensahan mo yung iyong sarili, no, and may pangalawa akong nakikita dito na sitwasyon, no, 7 of Wands, no, i-evaluate mo yung sarili mo, no, kung tama ba talaga or not exactly tama, or kung yung paniniwala mo sa buhay is may damage ba na nagagawa ito sa ibang tao or sa'yo? Nakakatulong ba itong paniniwala mo sa'yo or sa ibang tao? Pwedeng ganon, no? Evaluate mo yung sarili mo dahil dun sa paniniwala mo sa buhay. Ganon, sa pinaglalaban mo, no? Pero sinasabi dito ng iyong higher self, no, na maging bukas ka sa pagmamahal, hindi lang doon sa paniniwala mo, no? Sa pagpaprotekta doon sa iyong paniniwala, no? Importante pa din dito yung pagmamahal, yung opportunity ng love, no? Baka kasi dahil feeling mo is, feeling mo lang siguro, di ba? Katulad ng sinabi ko kanina na i-evaluate mo yung sarili mo na hindi sila sang-ayon doon sa paniniwala mo is hindi ka na nila gusto, hindi ka na nila mahal, or wala silang amor sa'yo. So, alisin mo yung ganong isip mo, no? And, maging open ka, no? Na may opportunity doon sa pagbibigay mo din ng, pagiging open-minded mo, no? No, na hindi ka judgmental doon sa ibang tao and even sa'yo, no? Kasi magbubukas yun ng opportunity, no, para magkaroon ng pagmamahal, pwedeng ng empathy, compassion, no, ng pakikisimpatya sa ibang tao, or maybe sila sa'yo, no, gano'n, no. And ang kailangan dito, since may papasok or posibleng may pumasok na love energy, no, kung magiging aligned lang yung iyong nakakahanay or nasa tamang landas lang yung iyong paniniwala, no? Hindi bayolente, hindi nakakasakit, sa'yo man yan or sa paligid mo, no? Magbubukas yan ng mga opportunity sa'yo, no? Para magmahal, para muli kang magmahal, or madagdagan yung pagmamahal mo, or magkaroon ng maraming creative mind, no?
sa sarili mo. And kailangan dito is yung pure ang intention mo, no? Kailangan is nakakabuti para hindi lang sa'yo, kundi sa mga nakapalibot sa'yo, no? Kasi may posibilidad na may pumasok na energy, no? Basta, ihanay mo lang yung sarili mo sa peace, sa love, sa harmony, sa respect, no? Yun yung sinasabi ng yung soul message, no? May tumalon. Okay. Since fire ka naman talaga, no, yung gusto mo ng movement kasi palagi no, Aries. No, pero this time kasi is natitrigger ka kasi every time na parang kine-question yung mo, moralities in life mo, yung mga paniniwala mo. Ganun, na feeling mo talaga is parang konting hindi lang sila sumang-ayon sa'yo is feeling mo kailangan sagutin mo agad sila ng meron ka agad na isasagot. Minsan, nahuhulog pa yun sa pakikipagtalo mo, no, pakikipagsagutan mo, no, ganun, or para lang madepensahan mo yung paniniwala mo. Ganun yung sinasabi dito. Aris, yun yung trigger point mo, no. Maybe nakuha mo din to kasi parang sa isang phase o isang sitwasyon ng buhay mo na naranasan mo dati palagi kang kine-question. So, feeling mo itong may present na mga tao or tao sa paligid mo na parang kine-question ka na naman is ganun yung behavior niya katulad sa nakilala mo sa nakaraan. Kaya ito ngayon, itong reaction mo na ngayon is hindi naman talaga ito para doon sa tao na yon, no, or para sa sitwasyon na ito, kundi reaction mo to doon sa trauma mo, sa past pain mo, no, na nangyari sa'yo siguro sa mga nakaraan mo pa, no, na nangyari sa buhay mo. Yun. No, kaya nga i-release mo yun kasi para maging pure ang intention mo no, na ayaw mo makipag-away. So i-align mo yung sarili mo na lalayo ka doon sa sa tension, or babaguhin mo yung mindset mo na dapat relax lang, dapat hindi mag-isip ng nakaka-trigger or ng toxic, ganun, no? Alam mo, if ever man na makita mo yung sitwasyon mo ngayong full moon, no, or kung kailan mo panood tong video na ito, na parang triggering yung sitwasyon, no, nakaka-trigger, nakakagalit, no, nakakagigil na mag-react, no, is mag-contemplate ka, ilagay mo na lang sa yung sitwasyon mo na panatilihin mo yung peace, yung harmony, no, nakikita mo ba yan, no? Yung mga swords na yan kasi is yung mga negative thought mo yan nakapalibot sa'yo, 4 of swords. Tapos yung kamay na nagpe-pray, no, na sa kabila ng kanyang negative thoughts is nagpe-pray na lang siya. So, yun yung gawin mo, no. Mag-pray ka na lang na yung kung anong gusto mo mangyari, wag na yung malikot kasi talaga yung isipin. Sabihin niya na, hindi kasi, para makaranas din yan ng pambabara si Cordapian kasi masyado nakaka-offend yung sinabi niya. Again, nandito nga yung sinasabi ko na kanina, evaluate mo rin yung sarili mo. No? Pero dito sa card na to, sa 4 of Swords, excuse me, sinasabi kasi dito na i-evaluate, ilagay mo yung sarili mo na sa peaceful and unharmonious na sitwasyon. No? Huwag ka na lang pumatol hanggat maaari. No, ipagdasal mo na lang or wag kang lumebel sa kung anong attitude na meron sila is ganun ka din. Ganun, i-align mo yung sarili mo doon sa gusto mong mangyari. No, kung gusto mo naman pala ng peaceful and harmonious, pinagdasal mo naman pala. So, hindi mo na kailangan na napatulan pa sila. So, yun yung kailangan yung release na mangyari. Okay. Kasi alam mo, Aries, no? Parang attached ka doon sa mga bagay na mahilig kang pumatol, parang ganun, no? Parang mahirap kasi para sa'yo na hindi mo dinidepensahan yung sarili mo. Mahirap para sa'yo na hindi ka mag-react, lalo violently, no? Pero alam mo, ikaw lang din yung may kakayahan nun Hindi sila Hindi naman pwedeng dahilan mo lang na
sila ang tumigil, no? Para tumigil ang bibig ko, ganun ba? Pero hindi, sinasabi din ng card, the devil card, nakikita mo ba yan? Yung devil sa likod niya is addiction yan, no? Yung attachment mo, pwedeng attachment mo yan sa behavior mo na medyo prangka ka ba, hot and fiery ka ba, aggressive ka ba, pwedeng ganun. And yung dalawang dalawang tao na yan, is sumisimbolo yan sa masculine and femininity mo, no? Yung iyong yin and yang energy, no? So, nakaposas yan sila, nakatali, pero maluwag. So, in short, may kakayahan sila na tanggalin yung posas ng addiction sa sarili nila. Kasi maluwag yun eh. No? Ikaw sa sarili mo, hindi mo pwedeng isisi yung ganung behavior sa ibang tao. No? Na ganun sila, kaya ka nagre-react na violently. Ikaw mismo sa sarili mo ang dapat kumawala doon sa pagkakagapos na yon, no? Yun sa unwanted na sitwasyon na yon, no? Ikaw mismo ang magpo-first move, no? Yun yung sinasabi, no, ng universe. Kasi, ng readings mo ngayon, kasi kapag ka kumawala ka dun sa sitwasyon na yon, makikita mo na lang ang sarili mo, yung babaguhin mo kahit sa first step mo is yung mindset mo na, mindset yun eh, yung isisisi mo sa ibang tao na yung behavior mo, yung reaction mo is galing yun sa behavior nila. No, oo, yes, may factor yun. Pero ikaw pa rin yung may last, may last card eh. May last say eh, na humindi, no? Or pumatol pa, or gawin pa yung mga bagay na alam mong distraction naman din sa sarili mo, no? So yun eh, no? Na kapag ka kumawala ka dun sa sitwasyon na yun, isipin mo na lang na, ay, hindi ako dating ganito, no, mapagpatol akong tao, pero why not, itry ko muna na hindi sila patulan, no. Doon pa lang, makakaalis ka na sa, sunod-sunod na yun, makakaalis ka na sa pagkagapos na yun, yung addiction na yun, and sunod-sunod na yung manifestation yan. Kailangan kasi align yung, align yung mga pinagpe-pray mo, doon sa mga gusto mong mangyari, doon sa mga ikinikilos mo, no, sa mga iniisip mo. Hindi ka pwedeng mag-pray ng peace, ng harmony, no. Tapos ang action mo naman is violente. Hindi ganun eh, no. No. Kaya nga may opportunity sa iyo eh para magmahal or mahalin ka or mas lalong magmahal ng malaki. Ganyan, no. Dapat i-align mo lang yung mga yung sarili mo, no, yung mindset nga, yung pananalita mo, no, doon sa mga gusto mo mangyari. Tinetest ka lang nito yung iyong paniniwala, yung iyong faith, no, kung gaano ka na ba katatag or kung gaano ka ba napapabuti nitong paniniwala mo na ito, no. So yun yung reading mo for this full moon, no. Full moon, no, Aries, no. So, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran, no? Pwedeng mabago itong reading na ito dahil energy is a fluid. Pwedeng mabago, depende yan sa iyong intention, no? So, yun lang. Ingat palagi. Thank you. Bye.